Magandang umaga po mga kababayan. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay tungkol pa rin po sa Comelec sapagkat mainit po na issue ito ngayon. Ang mismong Comelec ay kusa na rin mismong nag-issue ng memorandum upang pansamantalang itigil muna itong memorandum of agreement between Rappler and Comelec. So good news po yan para po sa mga BBM supporters. So ang pangalawa ay ito pong pagkatalaga ng ating Pangulong Duterte ng tatlong Comelec commissioners dyan sa Comelec. Sila po si George Garcia at Saida Min Pangarungan at itong si Aimee Neri. So yan po. Ayan po ang ating pag-usapan ngayon. At bago po tayo magpatuloy, ay mangyaring mag-subscribe muna po kayo para doon po sa ating mga kababayan na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating video. At like and share na lang po ninyo at pindutin na rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng issue na ating pag-uusapan. At tulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, itong Comelec ay isang magandang ginawa nila na kusa na rin sila mismong nag-issue ng memorandum para po sa pansamantalang pagsuspindi ng MUA between Comelec and Rappler sapagkat ito nga po ay nagiging mainit na usapin ngayon sapagkat itong Rappler ay identified maliban na sa ito ay bias at marami pa po siyang mga record na hindi katanggap-tanggap sa taong bayan, mga reklamo maliban sa bias. Subalit ito mga kababayan ay hindi siya talaga fully Filipino entity, kundi dayuhan po ang may-ari ng Rappler. Sang-ayon sa ating batas ay bawal po sa ating konstitusyon ang ganitong uri ng partnership sa Comelec. Kinukusyon nga po kung bakit itong Rappler pang kinuha na samantalang marami namang media sa Pilipinas na pwedeng magiging partner nila dyan. So yun po yung issue na ating muling sulyapan sapagkat hindi pa po tayo tapos dito. Mayroon pa pong mga puntos dito na gusto nating take up. So, dyan sa issue ng MUA ng Comelec mga kababayan ay talagang hindi makakapayag ang majority sa mga Pilipino na magpatuloy ito sapagkat maliban sa bawal sa ating saligang batas ang kanilang partnership dahil hindi nga sila Filipino entity sa Rappler ay marami pang mga reklamo na lumalabas dito. Kaya maganda ang ginawa ng ating Sulgen Jose Calida na nabantayan ito sapagkat kung hindi po ito nabantayan ay tuloy-tuloy na po yung ligayan nito mga kababayan. Hindi natin alam kung bakit nagkaroon ng kung Rappler pa ang pinili ng Comelec na maging partner niya, magiging partner sa Comelec. Yun na nga po kung ano po ba ang nasa ilalim o sa likod nitong partnership na nila na ito. Ma-involve kaya, may pira kayang involved ito sa ilalim? Hindi ko po sinasabi na may tumatanggap ang Comelec ng pira, mga kababayan. Kundi ang sinasabi ko lang po, mayroon kayang under the table ito. So kayo po mga kababayan ang bahalang mag-isip niyan. Kung mayroon po, kung wala, magbigay po kayo ng komento. Samantala mga kababayan ay itong pag-usapan natin. Pangalawa
itong pagkatalaga ng ating Pangulong Duterte ng tatlong bagong Comelec commissioners na ang timing ng pagkakataon na darating yung ating national election sa Mayo. So ito po yung kapalit sa mga nagretirong mga Comelec commissioners nila Guanzon at saka sino pa yung dalawa nun na nagretiro. Kaya ngayon lamang ang ating Pangulo naglagay ng kapalit. Itong isa dito mga kababayan ay si George Garcia. Ito po ay abogado ni Marcos noon sa 2016 election sa complaint niya laban sa Pandaraya. Ito po ay nagiging kaduda-duda ngayon para doon sa mga side ng mga Dilawan sapagkat itong si Garcia ay abogado nga dati ni Marcos. Pero sinasabi naman po ni Garcia, mga kababayan, na siya po ay mag-inhibit sa mga issue lalo na doon sa kanyang mga dating kliyente. Ayan po ang magandang sinasabi ng ating ni Garcia. Siguro, ibigay ko po sa inyo itong news report para malaman ninyo lahat mga kababayan ang buong detalye ng news na ito. Ganito po. New Comelec Commissioner Garcia says to inhibit from cases involving ex-clients. So, ito po yung ibig sabihin dito na mag-inhibit siya lalo na doon sa mga ex-client niya katulad ni Marcos, mga kabayan. Yun po ang magandang sinabi ni Garcia. Subalit sa ating po magpapatuloy, ganito po ang sinasabi ng report. Veteran election lawyer George Garcia on Tuesday sought to dispel concerns on conflict of interest following the appointment of the Commission on Elections, Comelec, where some of his former clients have pending cases. So, po. Para sa akin naman, that's part of lawyering. But I will be inhibiting from all the cases that I handled, Garcia told reporters. So malinaw po na mag-inhibit daw po siya sa mga kaso o lalo na sa mga kliyente niya dati. And number 2, pag may mga kaso rin na palagay ko kahit di ko hinahandle ngayon, pero dahil naging clients ko before na nagkaroon ako ng relationship before in my professional capacity, I'm going to take no part, he continued. So maganda po yung sinasabi ni Garcia dito mga kababayan. For me, that's part of lawyering. But I will be inhibiting from all the cases that I handled. And number 2, if there are cases that I'll handle now, but they involve former clients and I had a relationship before in my professional capacity, I'm going to take no part. Earlier in the day, Malacanang confirmed the appointments of Garcia and Aimee Neri as Comelec Commissioner and Saidamin Pangarungan as Comelec Chairman. So ito pong si Saidamin Pangarungan, mga kabayan, ito po yung Muslim. Nakapalit din ni siya si Rep Abbas, mga kabayan. Muslim din ipinalit ng ating Pangulo. So galing po sa Mindanao yan. Itong isa, si Aimee Neri, ito ay Assistant Secretary. Ito doon sa isang departamento ng gobyerno sa medyo nakalimutan ko mga kabayan. Itong si Garcia, identify na natin po ito na ito ay dating kliyente o dating abogado ni Marcos. Garcia represented former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
and the poll protest against 2016 revival Vice President Leni Robredo. Pleased to announce that Attorney George Garcia will be heading our legal team. Read Bongbong Marcos. Ito po ay isang video. No? Garcia disclosed he was also a lawyer at some point for presidential contenders Manila Mayor Isko Moreno, Senator Manny Pacquiao, and Senator Papelo Lacson. So hindi lamang po pala si Bongbong Marcos ang nagiging kliyente nitong si Atty. Garcia, mga kababayan, kundi pati ito sila Isko, Pacquiao, Ping Lacson. Kung nagiging kliyente niya rin po pala yan. So, sa ating pagpatuloy mga kabayan, pinaka-importante lang is to implement election law as honestly as possible, and at the same time, doon lang ako kung ano ang tama. Doon lang ako lagi pupwesto. So yun po, yung statement na yan, mga kababayan, ay napakaganda ang binitiwan ni Atty. Garcia, sapagkat sinasabi niya na ang importante lamang sa kanya ay pag-implement sa election law na honestly as possible. So, ibig sabihin, ayaw niya po yung dayaan, mga kababayan. Kaya dito, mga kababayan, ay sa statement na ito, mga kababayan, ay tiyak magagalaitin na naman ang mga pinklawan dito, sapagkat maganda po ang sinabi ng Atty. Garcia, at hindi po matanggap ito para doon sa side ng mga dilawan, mga kababayan, sapagkat kung sino man yung mga grupo dyan na nagpaplano ng pandaraya, ay dito po, mga kababayan, tiyak na mapipiltered na sila dito, mga kababayan. Mahaharang na sila dito. Kaya yung kumilik dyan, ay ilang kaanib ng kumilik dyan na mayroong mga masasamang balak laban po kay Marcos, aba, mag-isip-isip na po kayo. Baka dito kayo matutuldukan ng taong bayan at mahuhubaran kayo ng maskara dyan. Hindi ko po sinasabi na gumagawa kayo ng masama. Ang sinasabi ko lang po na mag-ingat kayo dito sa mga bagong commissioners, sapagkat hindi pa po ninyo ito ganap na kilala. At mismo, nagpapakilala sila na si Atty. Garcia na ayaw niya ng kalukuhan. Ayan po. Yan na napakagandang sinabi. No? What is important in English to implement election law as honestly as possible, and at the same time, I will side with what is right. Ayan o. That is where I always stand. Garcia said he would discharge his functions with strict adherence to ethical standards. So, ganda po ang sinasabi niya. Pinatunayan ko naman lagi sa inyo, before, I will always exercise prudence, due diligence, and definitely the highest standard, the highest ethical standard, kasi para sa akin, mas malaki naman po yung sakripisyo ko dito ngayon para na lang sa bayan talaga. So maganda po yung sinabi niya, no? I have proven to you before that I will always exercise prudence, due diligence, and definitely the highest standard, the highest ethical standard, because for me, I will be making a bigger sacrifice now. It's really just for the country. Ayan po. Lastly ito. Meanwhile, Marcos Camp congratulated Garcia for his appointment to the COMELEC. Congratulations to Atty. George Garcia on his appointment as Commissioner of the Commission on Election. Said Marcos spokesman Atty. Vic Rodriguez after a campaign rally in Santa Maria, Bulacan. So dito mga kabayan, ay alam na natin kung ano po yung mga nararamdaman ngayon, feelings ng mga pinklawan, sapagkat dahil po sa magandang sinabi ni Atty. Garcia bilang bagong COMELEC commissioner. Yan po ay
talagang nasasayahan at good news ang mga Marcos supporters dito. So, parang may pagkakatiwala na tayo mga kababayan sa Comelec sa ganitong paraan na timing na nilagyan na ng ating Pangulo ng bagong komisyoner para magkaroon ng check and balance o tinatawag na equalizer dyan sa Comelec. Kaya bago po tayo mamaalam mga kababayan, ay mag-like at subscribe po kayo sa video ito. Marami pong salamat. God bless.